You're watching ETVN Philippines. Maligayang bati ngayong kaarawan ang simula ng buhay ng ating mahal na ina, mahal na Birhen, ngayon sa dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion. Yan po ang ating ipinagdiriwang dito sa ating mahal na Pilipinas at sa iba't iba pang dako ng ating simbahang Katolika. The solemnity, pinakamataas na antas ng kapistahan sa ating simbahan, the solemnity of the Immaculate Conception, kung kailan ang plano ng Diyos na nasagipin, magkaroon ng redemption sa ating simbahan ay sumulong doon sa pagsimula ng buhay sa sinapupunan ni Santa Ana, simula ng buhay ng ating mahal na Birhen. And today, on this solemnity, we have a video for you on defending our Blessed Mother from attack. Inaatake po ang ating mahal na ina. At tayong mga Pilipino, hindi natin yan tatantanan. And I have today in our studio at Emmanuel TV Network, two defenders of our Blessed Mother. Una po, kasama po natin, nakikita nyo sa ETVN, sa iba pa nating mga programa, kasama doon sa Catechutes na ating programa para sa kabataan, ang ating brother Carlos A.P. Palad Caloy, Brother Caloy, na puntas po sa kung ano-anong mga bagay-bagay, kaalaman sa ating simbahang Katolika. Mangyari, siya po ay patnugot ng Baronius Press International. Ito po ang pinakamalaking naglalathala ng mga tradisyonal na libro sa ating relihiyong Katolika. Maligayang bati, Brother Caloy. Sa inyo rin, sa lahat ng mga nakikinig sa atin at nanonood sa atin, a blessed feast of the Immaculate Conception. Ngayon po, kasama din natin, masasabi natin talagang nagdedepensa labis-labis sa ating mahal na Birhen sapagkat siya po ay isang hindi lamang abogado, kundi Mariologist. Siya po ay pantas sa teolohiya ng mahal na Birhen. Matagal din natin kung minsan nakakasama dito sa ETVN. Brother at Attorney Marwil Liasos. Kumusta, Brother Marwil? Una, babatiin kong lahat, no? Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. So, ito po ay talaga pong magandang okasyon para sa ating mahal na Birhen. At syempre, bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin muna. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, seat of wisdom, Pray for us. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. May gusto rin ako idagdag ng dasal. Opo. Rejoice, O Virgin Mary, for thou alone hast destroyed all the heresies in the whole world. Ayan po, So, hindi lang po siya dinedepensa natin, pero siya nga po ang dumedepensa sa katotohanan ng ating simbahan kontra sa mga erehe. Yan po yung heresy, no? Opo. So, ang ating pong pamagat ay defending our Blessed Mother from attack. Ano ba yung mga attack na yan? Siguro, pasadahan natin yung mga karaniwang atake, no? Sige po. Well, marami kasing mga, syempre, pwede natin sabihin na mahahati sa dalawa, yung mga atake laban sa ating mahal na ina. Una sa lahat, nandiyan yung mga lantaran ng mga atake, yung mga denials ng mga basic doctrines tungkol sa kanya, ng mga talagang nagde-deny ng mga katotohanan tungkol sa kanya. Yung mga nagsasabi na meron siyang mga ibang anak sa laman, no? Na hindi totoo na siya ay perpetually virgin. Meron yung mga nagsasabi na hindi natin pwedeng sabihin na siya ay Mother of God. Nandiyan yung mga nagsasabi na mahal nila ang ating mahal na ina, pero hindi naman nila tinatanggap ang Immaculate Conception. At hindi na tinatanggap yung kanyang
bodily assumption into heaven. Assumption, oo. Doctrine of the assumption. Para sa ating mga Katoliko, it's either you accept the whole truth about the Blessed Virgin Mary or not. Package deal po ang mga Marian doctrines. Hindi pwede isa lang tatanggapin mo pero iba hindi mo tatanggapin. And dagdag din natin yung tinatawag na First Saturday devotion ay direkto pagsisisi at atonement para sa mga 5 atake sa mahal na Birhen at 3 atake doon ay kontra sa mga doktrina laban sa kanya. Yung mga nagtatatwa na siya ay ina ng Diyos at ina ng sangkatauhan, yung nagtatatwa ng Immaculate Conception at yung nagtatatwa ng perpetual virginity. So yan po. At nandun din, kasama din doon yung mga sumisira at umaatake sa kanyang mga imahe. Ayan, oo. So ito yung mga lantaran na atake. Pero meron din mga atake laban sa kanya na pwede natin sabihin na mas subtle, mas infinite. Sutil. Sutil, mas patago, pero dahil doon ay siguro mas masakit para sa kanya. Una sa lahat, ito yung karamihan sa atin na karamihan ng mga gumagawa nito yung mga kapwa Katoliko. Hindi naman nila dinedenay yung mga doktrina at yung mga turo ng simbahang Katoliko tungkol sa ating mahal na ina. Pero hindi naman nila pinapansin ang ating mahal na ina sa kanilang mga dasal, sa kanilang buhay pananampalataya. Sasabihin nila na at kinikilala nila ang ating mahal na ina bilang ina. Ngunit hindi naman nila tinatrato bilang ina. Alam niyo, may isang kwento sa mga kasulatan ni San Alfonso Liguori. Sabi niya, may isang nagdadasal minsan sa ating mahal na ina. Sabi nung nagdadasal na ito, ipakita niyo, o ina, na kayo'y ina. Show yourself a mother. At sumagot daw ang ating mahal na, show yourself a son. Kasi yung tao pa lang yun is hindi talaga nagpapakita ng tunay na pagmamahal sa kanya. Walang tunay na debosyon. External lang ang debosyon. Or hindi naman talaga nagdadasal sa ating mahal na ina. May mga ganong mga more subtle denials. Nabanggit mo yan. Nagdag ko rin doon sa First Saturday devotion. The 5th transgression against the mother is teaching children to ignore, not to give. How do you teach children to ignore? Well, if you ignore, you teach the children to ignore. Kung hindi ka nagdarasal, hindi ka nagbibitagan sa mahal na Birhen, ano pa matututunan ng bata? Ganun na rin nga. So that's also, as you said, a subtle attack on the Blessed Virgin by ignoring her. Kayo, marami na kayong laban na ginawa. Idadagdag ko lang. Talaga. Idadagdag ko lang yung sinabi ni Brother Carlos. Doon nga sa mga subtle na binabanggit mo, Brother Rick, nandyan yung pagdududa. No? Ano ba yung role ng mahal na Birhen sa ating buhay, Kristiyano, yung kanyang role sa ating kaligtasan? Kasi marami ngayon pinagdududahan ito na para bang walang pakialam ang mahal na Birheng Maria sa ating kaligtasan. So, isa din yan na subtle attack against the Blessed Virgin Mary dahil hindi mo kinikilala at hindi mo tinatanggap kung ano ang gampanin na papel na ibinigay ng Diyos sa Kanya para sa atin. Sa akin, yun talaga matinding paglalapastangan. Dahil kapag hindi mo kinilala ang biyaya ng Diyos at isa si Maria doon, hindi mo rin tinatanggap ang Diyos na nagbigay sa Kanya para sa atin. Tama. Kung baga plano yan ng Diyos, tapos sinasabi mo, teka, hindi walang baliwala yan. At dito tutumbakin natin maya-maya, no? Yung co-redemptrix, kaya yan pumapasok yung co-redemptrix. So ito po, meron talagang atake. Ang tanda ko niyan, nung minsan yung isa nating kasamahan na siya po yung protestante, naging Katoliko, si Brother Noe Dora, ang kwento siya ay naninira ng mga imahe ng mahal na Birhen. At biglang nung minsan, mamartilyuhin sana niya ang imahe, nagsalita ang Panginoon sa kanya. Bakit ka naggalit ka sa aking ina? No? So, talaga pong, yan ang mga bagay na dinedepensa po natin. No? Dinedepensa. Ngayon, ang isang importanteng depensa talaga ay ang mga doktrina na kailangan ipaliwanag. Ang problema ko, kung minsan tayo mismo mga Katoliko, marami sa atin, kulang sa katisismo. Na tuloy,
madali tayong madali tayong malinlang ng mga kumukontra sa mga doktrina natin kasi hindi naman natin mismo alam, no? At dito siguro tatanungin ko na kayo, ito yung napag-aral, pantas kayo sa mga bagay nito. Ito ano ang mga pangunahing doktrina, lalo na yung important Marian doctrine. At saan ito nagsimula? Kasi yan ang madalas para mapinapatakan, bago lang ito. Kinatang-isip lang ng simbahan. Hindi po, nagmula pa yan sa panahon ng ating Panginoon pa, no? So dito, umpisahan natin, halimbawa, yung tinatawag na Theotokos, na tinatawag sa Griego, no? Bearer of God, Mother of God. Yan ang pinaka-importanting doktrina siguro. At syempre, yan ay pinagdiriwang sa January 1. Pag nag-New Year, yan po ay kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. So, yun. Saan po ito nagsimula? Okay. Yung ating paniniwala na paninindigan natin na ang ating mahal na ina ay ina ng Diyos. Ina ng Diyos. Ito talaga yung nag-umpisa bilang ating pag-affirm, no, ng ating paninindigan na si Kristo ay tunay na tao at tunay na Diyos. Kaya natin sinabi na siya na ang ating mahal na ina ay ina ng Diyos dahil siya ay ina ni Kristo at si Kristo ay Diyos. Pag sinabi mo na ang mahal na ina ay ina ni Kristo pero hindi siya ina ng Diyos, para mong sinabi na hindi naman talaga tunay na Diyos. Si Kristo. Oo, si Kristo. At ang nag-umpisa nito ay yung kaya to naging isang malaking issue noong taong 431 ay dahil yung isang heretic, ang pangalan niya ay Nestorius. Sabi niya, hindi natin dapat tawagin ang ating mahal na ina na Theotokos o God-bearer. No? Dapat Christotokos lang o Christ-bearer. Pero sa likuran nito ay ang kanyang maling paniniwala na si Kristo daw ay dalawang magkaibang persona. Merong persona na Diyos at persona na tao. Oo. At si Maria ay ina lamang nung pagkatao. Yung pagkatao ni Kristo. At ang sinabi ngayon, alam nyo, siguro, for a lot of people, parang gano'n naman talaga kasi ang mahal na ina, hindi naman siya ang lumikha sa ating, sa Diyos, di ba? Pero ito'y isang, pinakikita nito na hindi lang nila naiintindihan yung pagiging ina. Okay? Pag sinabi natin na, for example, ito tayo ay katawan at kaluluwa. Lahat tayo, di ba? Lahat ng tao may katawan, meron din kaluluwa. Yung ating ina, hindi naman siya ang gumawa ng ating kaluluwa. Ang ating katawan ay nanggaling sa Kanya. Yung ating katawan galing sa Kanya, yung kaluluwa ay pinagkaloob ng Diyos. Ngunit, hindi naman natin sinasabi na yung ina natin ay ina lang ng katawan natin. Diba? Siya ay ina ng ating buong pagkatao. Ganon din kay Kristo, si Kristo na tao at si Kristo na may human nature at may divine nature, yung buong pagkatao niya, Diyos at tao, ang ina ay si Maria. Bakit? Dahil si Maria ang nagdala sa kanya sa kanyang sinapupunan. Siya ang nanganak sa ating mahal na Panginoong Hesus. At yung ipinanganak, tao at Diyos magkasama na. Two natures in one person. Yan nasa balita yan ngayon. Yung two natures at one person dahil pinag-usapan yung Nicaea. Council of Nicaea. Kapakailan lamang ating mahal na Santo Papa Leon ay pumunta mismo sa Turkey, sa Turkya, doon sa bayan na sinasabing Nicaea, dahil ipinagdiwang ang 1,700 years noong Council of Nicaea at doon ang isang pinagtalunan ay ang pagka-Diyos at pagkatao magkasama 100% God, 100% human ng ating Panginoon. Attorney, iwawasto ko lang kasi yung pag-define ng Theotokos ay 431 AD sa Council of Ephesus. Kasi sa Council of Nicaea, ang issue lang, si Kristo ba ay two natures o Diyos?
pinagtibay na si Kristo talaga, pinaniniwalaan natin tunay na Diyos. Kaya lang nung 431 AD, si Nestorius na Medyo, patriarch ng Constantinople, yun yung tinuro niya. biro ko siya, yung pinuno siya ron. Correct. Na may dalawang Kristo, isang personang tao, isang personang Diyos. Ang pinaglihi lamang ni Maria, pinanganak, yung personang tao. Mali, dahil isang unity lang naman. Two natures, one person. So, ang sinasabi ng simbahan, ang tunay na pananampalataya ay dapat tanggap mo ito. Si Maria ay kung anong pagkakakilala mo kay Maria ay nagsasalamin ng pagkakakilala mo kay Jesus. Kasi pag tinawag mo si Maria na ina ng Diyos, naniniwala ka na si Kristo ay tunay na Diyos. Si Maria ay tao, tumpak. Kaya nga, ang kanyang anak ay tunay din na tao. Totoong Diyos, totoong tao. Pero isa lang na person. Isa lang Divine person. The second person of the Blessed Trinity. Kaya yan ang tinatawag na touchstone of orthodoxy. Kung tama ang pananampalataya mo kay Maria, nangangahulugan tama ang pagkakakilala mo kay Kristo. Kaya ganun ka-importante po yan. Sa ating doktrina, hindi maaaring magkaroon ng puwang ang ambiguity o ang yung parang doble ang pwede mong pagbasa sa isang katotohanan na tinuturan ng simbahan. Kaya talagang sinasabi ng simbahan, hindi pwedeng tumigil lang tayo sa Mother of Christ or Kristo Tokos. Hindi pwede tumigilan tayo doon. Kailangan sabihin natin, Mother of God. Kasi, the moment na ikaw ay mag-hesitate, sabi mo, ayoko masabi yung Mother of God, naglalagay ka na agad ng puwang upang questionin ang pagka-Diyos. Kristo. Okay, yan. Nagiging masalibot po itong ating usapan. Tayo po ay tutukuyin muli ang iba pang mga doktrina. Kasi lalo pa yung doktrina na ipag-iwag natin ngayon, Immaculate Conception. Yan po ang susunod nating tutukuyin kasi yan may kinalaman din yan sa pagiging ina ng Diyos ni Maria. Sa pagbabalik po ng ETVN, Ave Maria, defending our Blessed Mother from attack. You're watching ETVN Philippines. Nagbabalik po ang Emmanuel TV Network at ito po ang ating special Ave Maria, defending our Blessed Mother from attack. At kasama rin po natin patuloy pa rin sa ating talakayan, Brother Kaloy Palad at Attorney Brother Marwil Yasos dito po sa Emmanuel TV Network. Sa kanina po, noong nakaraan pong episode ay ating tinalakay ang mga atake sa ating mahal na Birhen at ang pangunahing doktrina na siya ay ina ng Diyos. Ngayon po tuloy tayo sa ating kapistahan ngayon. Immaculate Conception. Yan po isa pa rin importanteng doktrina na may direktong kinalaman sa pagiging ina ng Diyos ang ating mahal na Birhen. Paliwanag na natin yan. Kung paano ang pagiging ina ng Diyos, nangangahulugang siya ay immaculately conceived. Walang bahid ng kasalanan. Gusto ko klaruhin, hindi lang walang bahid ng kasalanan, kundi walang bahid ng salang minana. Original sin. Dahil sa ating paniniwala, di ba, sa ating doktrina, lahat ng tao ay meron itong inherited original sin. Dahil ito ay galing sa disobedience si Adam and Eve. So all humans are conceived with original sin. But we believe that the Blessed Virgin Mary ay exceptionally siya ay exempt from original sin. Bakit? That is in order to prepare her to be the pure ark, the pure ark of the covenant, the pure vessel of the Lord Jesus Christ. Kaya kailangan talagang wala siyang bahid, kahit walang bahid ng kasalanan. At ito ay na-prophecy na sa Genesis. Sinabi doon sa Genesis chapter 3 verse 15, doon na in the traditional translation na ginagamit natin, na
there, of course, there nandun yung she shall crush your head. But even before that, I will establish enmity between you and the woman. I'm not quoting it word for word. Mas magaling si Marvin sa sa word for word quotation. No? Pero basically, there's enmity between the serpent and the woman. No? Her seed and the serpent. And it is she shall crush the head of the serpent. Now, in some translations nowadays, modern translations, yung she nagiging they. But that is still, yung they na yon still refers to the woman and her son. So, Mama Mary and our Lord Jesus Christ. So, together. Para mamaya, babalikan natin yan. Well, nabanggit ko yung empty. So, sinasabi, doon pa lang sa Genesis, na yung babae na siyang pinaniwalaan natin ay tumutukoy sa mahal na Birhen, at yung serpent o ahas na siyang sumasigita kay Satanas, talagang sa mulat-mula magkaaway yan. May ibig sabihin, total na magkaaway. Lahat yung kasamaan nito, wala kang makikita dito sa babae. Yung salitang enmity kasi napaka-strong na word yan. Nung ginamit yan ng banal na kasulatan because it's a radical, total opposition between the woman and the serpent. The woman's seed and the seed of the serpent. In other words, never na mangyayari na magkabati sila. Na mayroong kaperasan dito nandun sa kapila. So, hindi pa pwede. Total yan. So, ibig sabihin, kung halimbawa si Maria, nating pinaniniwala na kinatuparan ng babae sa hula, ay nagkasala kahit nakatitig. Ibig sabihin, nasira na yung pag-aaway, yung pag-aalitan. So, hindi na matutupad yung pangako ng Diyos. Ang Diyos hindi pwede magsinungaling. Hindi pwede magbulaanan. Kaya, yung Immaculate Conception is a fulfillment of that prophecy. So yan ang ating pinagdiriwan ngayon. Kalinis-linisan na paglilihi ng mahal na sa mulat-mula ng kanyang buhay. Sa simula pa lamang ng kanyang buhay doon sa sinapunan ni Santa Ana, ay siya po ay wala ng kahit anong masasabing sala o pagkontra sa Diyos. Totally. Gusto ko lang bigyan rin ng isang, gusto ko lang pakita dito yung isang relevance dito. Na kaya't naniniwala tayo na siya ay free of original sin. When we say na the Blessed Virgin Mary from the moment of conception was free of original sin, sinasabi din natin na siya ay tao from the moment of conception. Kasi kung hindi siya tao from the moment of conception, there is no point saying na siya ay free of original sin. Dito natin nakikita ang pananampalataya din ng simbahan na life begins at conception. Kaya actually, pag ikaw dinedeny mo na life begins at conception, you are implicitly denying the Immaculate Conception as well. Kaya sa totoo lang, sa ating mga Katoliko, ang ating pananampalataya ay isang kabuuan. Hindi mo pwedeng tanggalin ang isang turo o isang doktrina nang hindi mo masasaktan yung buong structure ng turo ng simbahan Katoliko. You either accept all the doctrines of the Church or you deny all of them. You cannot just choose one or the other. Hindi pwede cafeteria. They can choose. Kailangan lahat paniniwalaan. At ito syempre tumutumbok sa isang mahalaga ring prinsipyo at moralidad ng simbahan kontra sa abortion. Kasi paniniwala natin, yung simula ng buhay sa sinapupunan, tao na yun. Tao na. May kaluluwa na yun. May kaluluwa na. No? At yun ay individual na yun. Hiwalay na sa ina. Hiwalay na sa ina. So yan po, dun sa Immaculate Conception, nakikita natin yun. At maging dun sa Incarnation, yung paglilihi ng ating mahal na Birhen sa ating Panginoong Jesucristo na inihayag ng anghel dun sa Annunciation. Brother, may gusto lang akong banggitin. Kasi yung Immaculate Conception, ito ay in advance yung merito ng Panginoong Jesucristo. Kumbaga, pre-purified siya. Hindi na siya hinayaang magkasala. Iniligtas na siya ng kanyang anak. Alam mo, may kinalaman kasi yan sa paniniwala natin sa Trinity Dahil ang Diyos ay Ama, Anak at Espiritu Santo. At ang mahal na Birheng Maria ay may pakikipag-ugnayan o relasyon sa bawat persona ng iisang Diyos. Mary is the beloved daughter of the Father. She is the mother of the Son of God.
and she's the spouse of the Holy Spirit. Oo. At bawat persona na yan, merong by appropriation, may function. Oo. The Father creates, the Son redeems, the Holy Spirit sanctifies. Kaya, si Maria, nung linalang siya ng Diyos Ama, siya ay niligtas ng Diyos Anak at the same time, at pinabanal na ng Espiritu Santo at the same time. Ganun siya kahalaga. Yun ang ibig sabihin ng Immaculada Conception, na yung gawain ng Diyos ng paglalalang, ng pagliligtas at pagpapakabanal in one act. Oo. Nandun na lahat. Nandun na lahat. At, 3 in 1. at hindi lang, yan yung tinatawag na retroactive. Opo. Yung sakripisyo ng Panginoon In advance. na nagkaroon ng redeeming value sa atin. Ang epekto nun, merong retroactive, kumbaga. Kumbaga ngayon hindi yan postpaid. Prepaid. Gusto ko lang gamitin to ang opportunity na to para klaruhin ang isang madalas na misconception. Madalas, napapansin ko, akala ng mga tao, pag sinabi nilang Immaculate Conception, akala nilang, na mi-mistake nila ito para sa virgin birth ni Kristo. Hindi po, ha. Ang virgin birth is, ibig sabihin, naniniwala tayo na si Kristo ay ipinanganak na walang human father. Iba po ito sa Immaculate Conception. Hindi, kasi napapansin ko, may mga tao, akala nila, pag Immaculate Conception, it refers to the virgin birth of Jesus Christ. Hindi po. Immaculate Conception refers to Mary being conceived free of original sin. Kung tayo ay linigtas pagkatapos tayo mahulog sa salang orihinal, si Maria hindi tinulutan na magkaroon ng salang orihinal. But either way, the act of redemption is by God. Ngayon, nabanggit yung virgin birth, tuloy yan sa isa pang doktrina natin. Perpetual virginity ng mahal na Birhen. At dito, siguro magandang magitin ang pagpapakita niya sa Guadalupe, sa Mexico. At yan po, Our Lady of Guadalupe ay secondary patron ng Pilipinas. Doon, tinanong siya ni Juan Diego, yung santo na kanyang pinagpakitaan. Sino po ang sasabihin kong nag-uutos sa akin, sabihin sa obispo, na magtayo dito ng simbahan? I am the ever-virgin Mother of God. O nandun yung Mother of God, nandun din po ang ever-virgin. At ano ang ever-virgin po? Ibig sabihin ng ever-virgin, quite simply is, the Blessed Virgin Mary did not have any sexual relations before giving birth to Christ, and also after giving birth to Christ. Pero hindi lang po yun, ha? Hindi lang yun. It also refers to her bodily integrity. Kumbaga, hindi, this is a very sensitive, we have to be very sensitive with the term. So, basically, yung kabuuan ng kanyang, basta yung kanyang katawan ay never na break. Kumbaga, before, during birth, and after. Yung kanyang bodily integrity has always been intact. At bakit ito importante? Kasi dito, mas lalong ine-emphasize yung kabanalan niya. She was so holy. She was so holy na she could not be touched by carnal or sexual relations. Kaya para sa ating mga Katoliko, yung mga, pag merong mga ilang preachers mula sa mga, sabihin na natin, mula sa mga ilang Protestant or mga cults na sinasabi na ang ating mahal na ina ay nagkaroon ng ibang anak kay San Jose, Para sa atin, ito ay isang malaking disrespect sa ating mahal na ina na dinedenay nito yung extreme, yung overwhelming holiness ng ating mahal na ina. And I'm sure Marwil has more to say. Ito naman kasi may kinalaman sa ating Panginoong Jesus. Bakit kailangan perpetually virgin ang mahal na Birhen? Because it points out to the uniqueness of her son. Si Kristo ay unique. Bakit? Dahil siya'y Diyos. Dahil Diyos lamang ang pwedeng mag-preserve ng virginity ng kanyang ina. Tayo, we cannot do that. Di ba? Pero Jesus' mother remained a virgin throughout her life.
there must be something special about Jesus. Even in the Word, nakalabas na Yes. na hindi. Oo. Na Nasira yung hymen Oo. ng mahal na Birheng Maria. Bakit? Kasi nga, Diyos Diyos siya. eh. He's omnipotent. Okay? So, yun ay tanda ng kung sino si Jesus. At maliban yan, brother, yung binabanggit ni Brother Kaloy na kabanalan, wala naman itong judgment sa marital love. Oo. Banal yun eh. Kaya lang may kinalaman ito doon sa bukasyon na ibinigay sa iyo ng Diyos. Yung ibinigay na bukasyon kay Maria ay unique at singular to be the mother of God. No? Wala nang iba yon. So, si Maria nung tinanggap yon, alam niya kung anong pinasok niya. So, the perpetual virginity of Mary is an indication, is an evidence of what is meant by consecration, ng pagtatalaga. She totally consecrated her whole being for the ministry of her son, no? Para sa kanyang anak na si Jesus. Kaya siya ay perpetually virgin dahil yun ang kanyang bukasyon sa buhay. To be totally God's pag-aari ng Diyos. Ayan po, dalawa po ang ating tinukoy dyan. Immaculate Conception at Perpetual Virginity. May isa pa po. At pagkatapos niya, pati yung co-redemptrix at saka mediatrix. Sa pagbabalik po ng Emmanuel TV Network, Ave Maria, defending our Blessed Mother from attack. You're watching ETVN Philippines. Maria, Ave Maria, yan po ang pinanonood nyo ngayon, ang Defending Our Blessed Mother from Attack dito po sa Emmanuel TV Network. At syempre, kasama pa rin natin Brother Kaloy Palad, Brother Attorney Marvel Llasos, upang ipagtanggol po ang ating mahal na Birhen, ang ating ina, laban sa mga atake. And last time, yung nakaraan po natin pinag-uusapan, medyo mayroon tayong naiiwang kaunting katanungan. At tungkol po sa perpetual virginity ng ating mahal na ina, siya po ay hindi kailanman nagkaroon ng mga relasyon upang magkaroon ng iba pang anak. Paano naman daw po yung mga bahagi ng Biblia na nagsasabing may quote-unquote kapatid si Jesus? Brother Kaloy, ano bang paliwanag natin dyan? Well, una sa lahat, yung Adelphoi, the brothers, yung term na brothers. Yan po, Adelphoi, yan po ay Griego, no? The Greek term for brothers. It does not just mean blood brothers of the same parent. It can also cover close kin, cousins, and others within the extended family. And para sa atin, the mere fact na nung si Kristo ay nakapako sa krus, kanyang in-entrust ang kanyang ina kay Apostol Juan for as the one who will protect and take care of our Blessed Mother from now. Kung meron talaga siyang blood brothers, hindi niya gagawin. Ito ay malaking insulto doon sa kanyang blood brothers. Kung hindi sa blood brothers binigay. Para sa atin, isang explanation dyan is, ang explanation dyan is, wala kasi siyang blood brothers, no? And wala siyang ibang kapatid sa kanyang mahal na ina. So for us, yung the brothers of Jesus does not mean na the Blessed Virgin Mary had other children. Now, of course, I've now mentioned John. And John, taking care of the Blessed Virgin Mary, brought her to Ephesus, where she lived for many years, towards the ends of her life. Nasa Jerusalem siya, dinala ni Juan doon sa bayan ng Ephesus, na yan po ay nasa Turkey. Turkey. Present-day Turkey natin. At doon, namuhay ang mahal na Birhen kasama ni San Juan. Kung saan yung kanilang tirahan ay miraculously na-discover noong 19th century. Nung may mga visions, diba, si Anne Catherine Emmerich, tapos may mga ilang scholars, nakita nila yung vision si Anne Catherine Emmerich, yung kanyang
accounts, hinanap nila at nakita nila na nandun talaga as she had found in her visions na yung bahay. Okay. After that, in her old age, syempre, nung namamaalam na ang ating mahal na ina, alam naman natin na since she was immaculately conceived, she was not subject to the law of death. She did not have to die. But for us Catholics, for her greater conformity to her Son, who died for us, ang ating mahal na ina ay pinili rin na maranasan ang kamatayan. At siya'y namatay at siya'y linibing. Ngunit, hindi katulad ni Kristo, whom death could not keep, the Blessed Virgin also, death could not keep. And tayo naniniwala na siya ay inakyat, body and soul, into heaven. At ito itatawag natin na dogma ng Assumption. The fourth and final so far of the Marian dogmas. Kailan na merong isang dekreto ng Papa na nagpatibay nitong Immaculate Conception. Nung Assumption. No? Pati yung Immaculate Conception, pero yung Assumption, sa 20th century na yun. Ano? Kailan ito naganap? 1950. Although gusto ko lang klaruhin din. Kagito rin sa Immaculate Conception at sa Assumption, yung sila ay naging formal na dogma. Yung Immaculate Conception in 1854, yung Assumption sa 1950. Pero hindi ito nangangahulugan na inimbento lang natin yung paniniwala na yon in those days. No? The fact is, ang simbahan, meron talaga siya matagal na proseso by which certain teachings become dogma. But that does not mean na porke hindi siya dogma, ay hindi na natin siya pinaniniwalaan. Usually, dinodogmatize natin ang isang bagay, ginagawa natin dogma pag ito ay under attack ng mga heretics, no? at ng mga nagda-doubt. So, in 1854, after hundreds and hundreds of years of discussion, during which the Church already had come to the conclusion na immaculately conceived ang ating mahal na ina, dineclare ni Pius IX na dogma ang Immaculate Conception. And in 1950 also with the Assumption. Pero that doesn't mean, again, it doesn't mean na tsaka lang tayo, parang bang sumulpot ang paniniwala natin. Hindi po tayo gano'n. For us, the Immaculate Conception and the Assumption are grounded in sacred scripture, grounded in tradition, grounded in the teaching and the experience of the Church. Ngayon, ito yung pang-apat na doktrina. Ngayon, dogma na talagang ito ay pinagtibay ng simbahan at idineklara ng Santo Papa. Ngayon, tuloy naman tayo sa iba pang mga doktrina na ngayon ay nagiging kontrobersyal, At dalawang doktrina ang parang lumitaw sa mga talakayan ngayon, yung co-redemptrix na tinatawag at yung mediatrix of all grace. Gusto ko lang mabanggit to sa Brother Marwin, marami siyang magagandang mga pagninilay at mga mababanggit tungkol sa relasyon between Assumption and the mediation and the co-redemption. Ito, nabuti kang tinumpuktan natin yung pagsamahin na po natin yan. Actually, sa akin to, galing ito mismo sa katuruan ng simbahan. Sa Second Vatican Council, sa Lumen Gentium, na ngayon nasa langit na si Maria, pero hindi natigil yung kanyang ministeryo bilang isang ina. So, patuloy na nasa langit siya. She wins for us the gifts of salvation. So, ginagawa pa rin siyang daluyan ng grasya na mapunta sa atin para tayo ay maligtas. No? Kaya related pa rin yung assumption ng mahal na Birhen sa mga pag-uusapan natin, kagaya ng quote-unquote co-redemptrix at saka yung kanyang pagiging mediatrix of all grace. At dito, ibigyan pansin natin, alam nyo, yung mahal na Birhen na nasa langit, hindi lang po yung kaluluwa. Kasi yung mga santo na nandun sa langit, kaluluwa yun. Pero ang mahal na Birhen, yung kabuuan ng pagkatao niya, nandun sa langit. No? Nandun sa langit. So, body and soul. So, pag sinabi ang mahal na Birhen ay nakikipag-ugnay sa Panginoon Diyos upang tayo ay masagip, yun po ang kabuuan ng mahal na Birhen. Na hindi lang kaluluwa, na siya yun man ang ating paniniwala sa mga santo. Yung kaluluwa nila naroon, pero wala yung katawan. Sa mahal na Birhen, nandun lahat. No? Kaya nga tayo ay walang mga relics ng katawan ng ating mahal na ina. So yan po, at yun nga nabanggit mo, yan ay direktong tumutumbok dun sa paniniwala na siya ay co-redemptrix, tumutulong po sa pagsagip
natin, sa atin, no? Upang tayo ay makapunta sa langit. At siya rin po ay mediatrix. Hanggang ngayon, nagdaluyan ng grasya. Ngayon po, ito ay naging controversial. No? Ano ba nangyari doon? In a nutshell, nagkaroon po kasi ng isang dokumento mula sa Vatican, mula sa Dicastery for the Doctrine of the Faith. Paliwanan ko sino yung Dicastery of the Doctrine of the Faith. No? Yan po ang pangunahing tagapayo sa Papa pagdating sa mga usaping doktrina. No? Sige, okay. So, naglabas sila ng isang doctrinal note na nagsasabi na yung term na co-redemptrix ay hindi appropriate at yun namang mediatrix ay kailangan magkaroon ng caution. Ang problema, ito ay totally na misreport sa media. Lumalabas, para sinabi na ang sabi ng media, ang ginawa daw ng simbahang Katoliko ay inamin daw natin na si Kristo ang ating tagapagligtas, hindi ang ating mahal na ina. Hindi naman natin sinabi kahit kailanman na ang ating mahal na ina ang tagapagligtas o ang manunubos ng sanlibutan. Wala naman tayong tinurong ganon, di ba? Pero gusto ko lang rin sabihin ngayon, kasi wala naman tayong masyadong oras to elaborate, kinlarify rin po ng Dicastery for the Doctrine of the Faith. Ang sinabi lang na tungkol sa term na co-redemptrix ay hindi nila ito gagamitin sa official Vatican documents from now on. Pero sa pribadong debosyon ng mga Katoliko, ito ay maaari pa rin gamitin. At yung mediatrix, hindi siya pinagbawal. Sinabi lang, parang kailangan intindihin ng tama. Lahat naman kailangan talaga intindihin. At ipaliwanag. Yung Mother of God, yung mga pinag-usapan natin kanina, pagpapaliwanag. Lahat. Transubstantiation. No? Yung tingin ko kasi sa ating Dicastery for the Doctrine of the Faith, lumalabas kasi yung tinatawag na ecumenical sensitivity. Dahil baka ma-misinterpret ng ating mga kapatid na nahihiwalay. Pero pag binasa mo yung buong doctrinal note, yung Mater Populi Fidelis, no, MPF, pagdating sa aral, walang nabago. No, ganun pa rin naman, diba? Binasa ko, yun naman yung pinupuntos ko dun sa thesis ko Doon lang tayo nagkakaroon ng issue sa title kasi para hindi ma-misinterpret, huwag gamitin yung co-redemptrix, lalo na sa mga opisyal na dokumento ng simbahan. At yung mediatrix sa Paul Graces naman, dapat cautiously na dapat hindi ma-interpret. Ma-misinterpret. Valid naman yung concern. Pero mas importante, hindi lamang yung termino, pero yung aral. Ano ba talaga yung aral? Meron bang role si Mama Mary sa ating pagliligtas o wala? Definitely meron. Diba? Definitely meron. Siya ba ay nagiging kasangkapan ng Diyos para daluyan ng biyaya para sa atin? Definitely meron. Diba? So, walang nabago sa aral. So, itong dapat nating ipaliwanag. Kasi napakamali yung sinasabi ng media, na parang the Catholic Church reverses itself. parang nagkamali tayo noon. Tapos ngayon, winawaso natin. Wala pong nabago sa aral. Sa katunayan, meron din mga nagsasabi, ito ay ginawa upang pagbigyan ng mga kumukontra sa simbahan, mga protestante. No? At ang nangyari nga, may mga ilang mga protestante na natuwa. Natuwa sa pagbabago. Di ba ito pagbabago ng ating doktrina? Pero wala naman. Pagbabago. No? So dito, ay importante nga, babanggitin na natin, alam niyo, itong mga Protestants na ito, sa katunayan, marami sa kanila mula nung una pa at marami hanggang ngayon, nagbibigay galang sa mahal na Birhen. No? At ito, balikan natin ng konti yung kasaysayan bago tayo magwakas ng segment na ito. Ito pong sinasabing ang mga Protestante ay hindi nagpupugay sa mahal na Birhen. Sa katunayan, mayroong mga sa kasaysayan o ay nagpupugay sila. Initially naman yung mga first Protestants, so yung matatawag na magisterial reformation, sila Martin Luther, ganyan. At kahit yung mga unang mga reform ng mga Protestants, malaki at mataas ang kanilang pagtingin sa ating mahal na ina. Tinatanggap nila definitely yung perpetual virginity at yung Mary as the Mother of God, tanggap nila yan. And there were even some Protestants who accepted the Assumption and yung Immaculate Conception. Kaya lang, ito nga ang problema, pag ang isang
ang isang grupo ay nahiwalay sa simbahan, unti-unti mawawala rin sila mula sa katotohanan. So maraming mga protestante ngayon, hindi tulad ng mga unang protestante, hindi na tinatanggap yung mga turo ng Katolisismo tungkol sa ating mahal na ina. But there are always some Protestants who try to be open to devotion to the Blessed Virgin Mary. Kasi how can you love Jesus Christ without loving His mother, di ba? But that is precisely the same reason why we Catholics owe it to our Protestant brothers and sisters to not be apologetic, not be sorry, and not be ashamed of teaching the whole truth about the Blessed Virgin Mary. We owe them no less than to tell them what we truly and fully believe about the Blessed Mother. Ayan po, napakahalagang aral yan. Dapat natin panindigan. Yan, panindigan ang ating pananampalataya, ating paniniwala tungkol hindi lamang sa Panginoon Diyos, kundi sa Kanyang ina. No? At tayo po ay magbabalik kasi meron pa rin tayong tutukuyin yung co-redemptrix, yung kabuuan ng co-redemptrix at saka mediatrix, kung bakit ito napakahalaga para sa ating pananampalataya. Sa pagbabalik po ng Emmanuel TV Network, Ave Maria, defending our Blessed Mother from attack. You're watching ETVN Philippines.